Hello, what's up mga tol? Magandang araw, panibagong video tutorial na naman. Sa araw na to mga tol, may share ako sa inyo kung paano nga ba mag-test ng good or bad half wave regulator. Ang gamit pala natin mga tol ay test light at multi-tester. At sabihin ko din sa inyo kung ano ang disadvantage ng test light at advantage ng multi-tester. Tara mga tol, huwag nating patagilin, simulan natin. This channel contain educational purposes only. May dalawang half wave regulator pala tayo mga tol. Isang black female socket and green female socket. Bago tayo magsimula mga tol, explain ko muna ang polarity nitong dalawa para hindi kayo malito. Okay? Iba't iba kasi yung polarity nito mga tol. Baliktad. Magsisimula tayo sa black. Bagot. Ito muna tol. Dito tayo kuha pattern sa lock. Yan. Nasa taas to. Dapat sa itaas to palagi para hindi tayo malito. Okay, simulan natin. Itong sa left corner mga tol, ito sa itaas, ito yung papunta sa battery. Red wire. Ito yung nag-charge sa battery. Tapos ito namang sa baba mga tol, left side pa rin. Ito yung galing sa stator. White wire charging coil. Yan mga tol. Tapos itong nasa right corner mga tol, right side sa itaas, yan. Galing pa rin to sa stator, yellow wire. Ito yung light coil. Okay? Tapos ito naman mga tol, ito yung ating green wire, ground, body ground or negative ng battery. Yan. Dito naman tayo sa green female socket mga tol. Yan. Itong nasa itaas, left side ay ground. Ito yung black wire. Yan, ground. Tapos yung sa ibaba naman ito. Ito yung ating yellow wire. Galing sa stator, ito yung light coil. Ito naman sa right side, sa itaas. Yan. Ito yung ating white wire or charging. Galing pa rin sa stator. Tapos ito, red wire papunta sa battery. For example mga tol, pag nag-replace kayo ng, for example, may stock na motor, ito yung stock niya, black, tapos nag-replace kayo ng green, para hindi kayo malito mga tol, baliktarin nyo lang to. Yan. Baliktarin nyo lang. Yung lock sa isa, nasa itaas, tapos isa sa ibaba. Yan. Pag baliktad nyo, pareho na yung polarity. Papunta dito, red to battery, white from stator, charging coil. Papunta naman dito, red to battery, charging coil, white, yellow wire from stator, red coil, ground. Pareho lang din dito pag baliktad. Yan. Okay mga tol, simulan natin ang pag-test kung ano ba ang good or bad. Paano ba malaman good or bad na regulator rectifier? Magsisimula tayo sa green mga tol. Gamitan natin ng multi-tester. Okay? Yung multi-tester mga tol, set natin sa diode. Diode test. Ito yung logo mga tol yan. Yan ito. Yan. Parang arrow na may putol. Yan. Pag-set naman mga tol, set natin sa diode. Yan. Bali, ang pag-test pala nito mga tol, dito natin malalaman pag may one way ba ang flow ng ating current. Kasi ito mga tol, yung charging coil nito at charge to battery ay isa lang ang flow ng kailang current.
hindi niya inaalaw na babalik ang current galing sa battery papunta sa white wire or charging coil kasi masusunog. Yan. Simula tayo dito, tol. Okay. Yung negative ng ating test light, lagay natin sa battery, papunta sa battery. Yan. Tapos yung positive, red, positive, lagay natin sa ating charging coil or white wire galing sa stator. Dapat may reading. Okay. Oh, sorry, baliktad. Yan. Baliktad pala. Yan. To battery, negative sa test proof. Tapos positive galing sa white wire or charging coil. Dapat may reading. Yan. Yan yung goods. Mga tol, may reading. Pero pag biniktad natin, dapat walang reading. Dapat hindi babalik ang ating flow ng current. Yan. Baliktarin natin mga tol. Charging coil, white wire, test. Dito sa positive, red wire papunta sa battery. Dapat walang reading. Yan, kita nyo? Walang reading. Ibig sabihin mga tol, goods ang ating regulator. Pero dapat mga tol, yung reading ng ating, yung ohms, ay yung voltage reading natin sa ating regulator mga tol, dapat hindi lalagpas sa 1 volt. Dapat 500 to 800 millivolt. Yan. Tingnan natin mga tol, bilikan natin. White wire from stator, charging, tas ayun natin siya kasi yan, tignan nyo mga tol, 0.4 volt. Kung i-convert natin mga tol, 420 millivolts. Yan, goods yan. 400 millivolts to 800 millivolts. Paglagpas na yan ng 1,000 millivolts mga tol or 1 volt, ibig sabihin nyo mga tol, sira na yan. Kahit yung regulator nyo ay one-way flow pa rin, sira pa rin yan pag 1,000 millivolts or 1 volt ang kanyang reading sa multi-tester. Kaya maganda nito mga tol kasi ang kagandahan ng multi-tester, ang advantage niya, nare-read niya talaga kung sira ang ating or shorted ang ating regulator. Pero ang disadvantage naman ng ating test light, kahit lagpas na yung voltahe na supply ng ating o reading ng ating regulator, iilaw pa rin siya. Pero hindi na pala normal ang ating regulator. Okay, mga tol. Dito naman tayo sa black female socket mga tol. Yan. Baliktad ito, baliktad. Yan. Positive to battery. Positive to battery. Tapos white wire charging coil. Okay mga tol. Multitester na gamitin natin tol. Itong regulator pala mga tol, galing na to sa isang motor na ni-repair ko. Kasi ito ay sira na. Nag-overcharge ang kanyang battery at pumuputok ang kanyang mga ilaw. Test natin mga tol. Lagpas na to ng 1 volt or 1,000 millivolt.
Yan. Ito battery. Oops, sorry. Negative ng ating multitester. Yan. Tapos, positive ng ating multitester to charging coil. Tingnan nyo yung reading mga tol. Ang hirap kasi walang cameraman mga tol. Yan. 1.5. 1,400 to 1,500 millivolts. Pag i-convert natin mga tol, 1 volt and 5 millivolts. Lagpas mga tol. Sira na kasi tol. Pero pag binaliktad natin yung polarity nila, yung negative ng test probe, lagay mo sa input galing sa charging coil or white wire, galing sa stator. Tapos yung positive ng ating test multitester, lagay natin sa output papunta ng battery. Wala pa ring reading. Tignan mo mga tol. Wala pa ring reading. Yan. Walang reading. Yan. Pag tinest mo yan sa test light, parang normal yung function ng ating regulator rectifier. Pero, sira na pala. Yan ang advantage ng ating multitester. Kasi nakita niya kahit 0.1% ng sira ng ating mga component sa motor, makikita niya. Kaya mga tol, subukan na natin mag-test tol gamit ang ating test light. Yan. Subukan natin mga tol. Test muna natin ang battery. May laman ba? Positive, negative, test pro, negative. Tas ito, yung isa sa positive. Yan. May laman ba mga tol? Magsisimula tayo sa goods. Itong goods na green female socket mga tol. Ito, pag tinest natin to, iilaw to. Tapos, yung isang polarity niya, hindi iilaw. Goods. Tapos, ito naman mga tol, itong black, iilaw yung isang polarity niya. Tapos, yung kabilang polarity naman, hindi iilaw. Hindi nakikita sa test light. Pero, sira na pala to. Okay? Natin, para yung lost contact. Yan. Positive ng ating battery, 12 volts. Lagay natin sa ating charging coil or white wire galing sa stator. Yan, itong sakit na to. Gamitan natin ng ano to. Yan. Wait muna. Ay, sorry. Wait, mga tol. Yan. Pasensya na mga tol. Wala kasi akong female socket mga tol. Kaya ang hirap i-connect. Yung positive ng battery, nilagay natin sa charging coil ng ating regulator rectifier. Yan. Tapos, yung ating ground or negative ng ating test light, lagay natin sa negative ng ating battery. Yan. Dapat iilaw mga tol. Oh, wait. Yan. Yan, namilaw mga tol. So, pag binaliktad natin yung polarity, ilagay natin yung positive na battery sa white wire or charging coil ng ating regulator.
pag tinest natin, dapat hindi iilaw. Kasi may diode sa loob ng ating regulator rectifier. Pinapayagan lang niyang ang isang flow ng current sa isang direksyon. Hindi niya pinapayagan na bumalik. Yung galing sa battery na supply, babalik papunta sa ating white wire or light coil. Hindi yan pinapayagan niya kasi masusunog ang ating motor or ating regulator. Dapat walang ilaw mga tol. Yan. Yan, wala mga tol. Yan. Natin. Yan, wala. So, ibig sabihin, goods. Goods to. Sa black naman, pag tinignan natin yung gamit na ating tester, ito ang ating papunta sa battery, tas ito yung ating charging coil. Ang charging coil ay yan, lagyan natin ng positive galing sa battery. Yan. Mga tol. Yan. Tas yung test light, lagay natin sa output papunta sa battery, sa ating regulator. Dapat iilaw. Yan, umilaw mga tol. So may flow na ang current papunta sa battery, sa charging ng ating battery. Pero pag pinagtad natin, dapat hindi yan iilaw. Ito mga tol, hindi pa rin iilaw mga tol, parang normal lang. Pero pag ginamitan natin ng tester, multitester, hindi pala, ay sira na pala ang ating regulator rectifier. Kaya hindi nabibigay lahat ng ating test light kung ano talaga ang gusto nating malaman. Kung sira na ba o defective na ba ang ating regulator rectifier. Yan. Oh, yan. Walang ilaw. Parang normal lang mga tol. Pero sira na pala kasi nagha-high voltage ang ating regulator rectifier. Yan mga tol. Maganda naman gamitin ang ating test light mga tol. Pero ang dami kasing natutulong nito sa ating pagtotroubleshoot ng ating motor. Pero pagdating sa regulator mga tol at saka sa pulser mga tol, pulser at regulator, dapat may test light ay may multimeter tester tayo para alam talaga natin yung exact ng problema ng ating mga components sa motor. Okay mga tol, maraming salamat sa inyong panonood mga tol. Sana may natutunan kayo kahit konti sa ating video. Huwag nyo parang kalimutan suportahan ang ating channel mga tol. Maraming salamat. Thank you. Bye bye.